depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Why is it really effective? Now, once you started to get silence, everything will be okay and everything will be good. I'll definitely explain it to you in a simple terms. In psychology kasi, once you started na manahimik ka lang at hindi magbigay ng response or anumang uri ng sagot with someone, especially your ex, that would be the time na magpe-play yung guilt or the guilt will play itself. Kasi as a human being, we are interconnected. Hindi naman tayo talangka, hindi naman tayo pating, hindi naman tayo aso, hindi naman tayo pusa. Sa madaling salita, hindi tayo hayop. We're human beings. Hindi tayo ibon, hindi tayo ipis, hindi tayo langgam, hindi tayo dinosaur. I mean, that's funny, isn't it? It depends, but at the end of the day, we're human beings. And as a human being, from time to time, we feel guilt. So, kapag ba nanahimik ka, ano bang benefits nito? Now I will tell you. The first benefit of pananahimik is hindi ka magiging makulit in the mind of your ex. Hindi ka magiging magulo in the mind of your ex. Hindi ka maglalagay ng pressure sa kanya para maging obligation ka niya. When I say obligation, magiging obligation ka niya na isa ka pa na daragdag sa mga iisipin niya. Kapag tinanggal mo ang pressure, dun siya magkakaroon ng freedom to think. Okay? Kasi kapag nilagay mo ang pressure, parang nakakasakal ka. Like halimbawa, nagbebeg ka na magbalikan kayo, you're trying to fix the relationship, you're trying to do it well, you're giving your very best just to fix the relationship and everything, and you are hugging him na parang kang yumayakap sa cactus, but you receive nothing. Because what you are doing right now is not really beneficial to your ex. What is really happening dahil sa pagbebeg at paghahabol mo at pangungulit mo, you are just pressuring her or his mind para lalong magkagulo yung isip niya, lalo lang siyang malito, lalo lang siyang mamroblema, at lalo lang siyang maguluhan sa'yo. And that's really bad idea if you will ask me. Since napaka-bad ng idea nito, dito na papasok yung tinatawag nating pananahimik. Once you go silence, you can definitely change the overall position of the overall situation. Kasi yung nanakit sa'yo, siya na mismo ang magsisisi. And how will that happen? First of all you need to do is just to be silent. And then, ipalaro mo yung tinatawag nating guilt play. Or parang maglalaro na mag-isa yung guiltiness sa kanya. Kasi dahil hindi na siya nape-pressure sa'yo, meron na siyang freedom or time to think. Ito, medyo malalim na psychology to, pero gusto ko siyang masundan nyo. Once na nagkaroon na siya ng freedom to think, that will be the time na magkakaroon na siya ng access sa mga bagay-bagay na hindi pa niya nakakalkal. At once na binigyan mo siya ng freedom to think, that will also be the time na iisipin ka niya. Kasi binigyan mo na siya ng freedom to think. When I say na iisipin ka na niya, I simply saying na yun na yung time na magigilty siya sa ginawa niyang pananakit sa'yo. Unang tanong mo dyan is, paano coach, ang taas-taas ng pride ng ex ko? Paano siya magigilty sa ginawa ko? Kahit kasing taas pa ng Khalifa building sa Dubai, yung pride ng ex mo, once na binigyan mo siya ng freedom to think, I promise, napakatagal ko na sa industry na to. Sa coaching session, check my YouTube channel. I've been here for a very long time. 6-7 years sa breakup coaching, sobrang tagal ko na. Kahit gaano pa kataas ang pride ng ex mo, babagsak at babagsak yan kapag nag-guilty siya. Kasi kahit sabihin mo sobrang samang tao ng ex mo at sobrang pangit ng bugi niya, at wala, believe me, please, sa akin ka muna maniwala. Huwag muna sa sarili mong interpretasyon sa ex mo. Huwag ka muna masyadong maniwala sa based on what you understand about your ex. No, huwag muna. Please believe me right now. Pag binigyan mo siya ng time na mag-isip, binibigyan mo rin siya ng time na mag-play yung guilt sa heart niya. Kasi right now, na ngayong sinaktan ka niya, hindi siya attracted sa'yo. Di ka niya hinahabol. Gusto ka na niyang i-dispose. Kumbaga, hindi na mahalaga yung relasyon sa kanya.
You are just subject or another subject for disposal. You don't really matter na, sa madaling salita. And if you don't really matter na ngayon sa kanya, so ano ang pinaka magiging approach natin dito? Isa na lang ang pag-asa mo para mabalik mo ang ex mo at magsisi siya. Kailangan niya mag-guilty sa ginawa niya. Kailangan mong i-click yung part na yun, yung button na yun sa heart niya. Kailangan mo siyang mapag-guilty. Kapag kinlik mo yung button na yun sa heart niya at naging guilty siya, that will be the time that you are winning. Kasi once na nag-start na siyang mag-guilty sa'yo, doon na siya mismo magsisisi. Kasi nasaktan mo siya eh. Nasaktan ka niya, I mean. Okay, pasensya na sa mga word. Di kasi ako AI eh. Tao kasi ako. Kaya minsan nagkakamali ako sa mga term na sinasabi ko. But legit, okay, legit. Ang mga tinuturo ko is based on thousands of experience with clients. I know this. I know what's really happening. Mag-i-start yung guiltiness once na pinabayaan mo siya kasi doon na siya magsisisi. Everything will start over there. Okay? That's why I really, really want to advise to you. Huwag mong i-pressure yung ex mo. Manahimik ka lang. Yung nanakit sa'yo, darating ang panahon, magigiltian. Kapag nagiltian, magsisisiyan. Pag nagsisiyan, kusayang lalapit sa'yo, magugulat ka na lang. Okay? But if you really need my advice for one-on-one coaching over the phone, mas makakatulong yun, I think. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. Thanks for watching.